Pinoy Love Story Series. Isang boyish na babae si Yesha at lihim na humahanga. Sa pagtatagpo ng kanilang landas, lagi siyang iniiwasan ni Deji dahil allergy ito sa mga babaeng siga pa pumorma sa kanya. Dahil sa pagtatrabaho niya doon, marami siyang nalaman tungkol dito. Isa na doon ang pagkababaero nito. Marami ng babaeng napaiyak nito dahil kapag nagsawa na, madali lang dito ang makipag-break. Ngunit paano kung dumating na ang oras na ma-fall? Eto naman ang umibig sa kanya at siya naman ang magsawa. Paano pa nga ba ulit matutuloy ang pag-iibigan nila? Ma'am, I'm Hope. Bakit nandito yan? Nagulat ako nang ang unang bumungad sa akin sa loob ng bahay ay ang mukha ni Deji. Nakangiti ito habang palabas ng kusina habang nakasuot pa ng apron. Hali kayo dito at maupo, meron akong gustong sabihin sa inyo. Sabay pa kaming naupo. Nakita ko ding lumapit sa amin si DJ. Ma'am, anong ibig sabihin nito? Alam mo naman kung ano yung ginawa sa akin yan eh. Crush na crush ko siya noon pero ngayon, hindi na. Maktoliye siya. Patay na patay ako dati kaya lagi nakasunod sa kanya. Oo nga naman po. Nakalimutan na yata ni Yesha kung paano siya umasal noon. Tumigil nga kayong dalawa, Daylan. Halika dito sa tabi ko. Lumapit naman agad si DJ. Tiningnan ko pa ito nang masama nang tumingin ito sa akin. Simula ngayon dito natitira si Daylan sa atin. Napairap ako sa sinabi ni Mommy. Ang taong hinahabol ko noon ay ako na ang hinahabol? Napakagaling naman. What? Sabay pa naming sigaw ni DJ sa pagkagulat. Pwede bang patapusin niyo muna ako? Tumahimik naman kami. Basta ganun na kasi ang tono ni Mommy, itiko mo na lang ang bibig mo kung ayaw mong magdramang buhay. Pinalayas kasi si DJ ng atin niya. Dahil napakadelikado na rin ang panahon ngayon, naisip ko na kailangan natin ng lalaki sa bahay. Dahil puro tayo mga babae dito. Wala tayong laban kapag pinasok tayo ng masasamang loob. Naisip kong tama naman ang puntong iyon ni Mommy pero ang hindi tama bakit si Deji pa. Pero Mom, bakit si Deji pa? Tanong ko. Bakit? Kung ibang tao ba ang kukunin ko, papayag kayo? Mas okay nga tong si Deji dahil kilala na natin siya. Kaysa sa ibang tao, diba? Sa bagay may punto ulit ito. Pero Mom, wala nang pero-pero, okay? Tapos na ang pag-uusap na ito. Kung ayaw nyo kay DJ, ituring nyo na lang siya ang hangin at huwag pansinin. Sabi pa ni Mommy, pwede ba yun? Kaya ko bang magbulag-bulaga na parang hindi ito nakikita kahit alam kong nasa paligid lang ito? Paano ako kikilos ng normal kung nasa iisang bahay lang kami? Mom naman, bakit mo ba ako pinaparusahan ng ganito? Ay, Yesha. Alam kong galit ka sa akin. Sana bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa lahat ng nagawa ko. Lalong-lalo na sa'yo. Alam ko nasaktan kita pero sana hayaan mo ako makabawi sa kasalanan ko sa'yo. Seryosong sabi nito. Tama na nga yung drama ninyo. Mabuti pa kumain na tayo dahil malapit na mag-alas 8 ng gabi. Putol ni Mommy sa amin. Sabay-sabay na kaming apat na pumunta ng kusina. Iyon din ang unang beses na natikman ko ang luto ni DJ at aaminin kong masarap itong magluto. Sa panahon kasi na nagtatrabaho ako sa kanila, hindi ko alam na marunong din pala itong magluto. Matapos kumain, si Mom na ang nag-volunteer na maghugas ng pinggan. Ako naman ay nanood muna ng TV para tunawin ang kinain. Si DJ? Aba, ewan ko kung nasaan iyon. Horror ang lumalabas sa PBO. Kaya napalundag ako nang biglang magsalita si DJ sa likuran ko. Ano ka ba naman? Papatayin mo ba ako sa sakit sa puso? I'm sorry. Kanina pa kasi kita tinatawag pero hindi mo yata naririnig kaya nilapitan na kita. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako tinatawag? Mataray kong sabi. Tinatanong kasi kita kung may extra pa kayong unan. Hindi kasi ako nakakatulog kung walang kayakap. Naunan.
Eh bakit pa kasi dito ka pa titira? Eh ang daming hotel na libre ka pang magdala ng babae. Inis kong sabi. Hindi na kasi pwede. Alam mo namang may nagmamay-ari na sa puso ko, so bakit naman ako maghahanap ng iba? At isa pa, mas mabuti na nandito ako dahil malapit sa'yo. Parang gusto ko yatang kiligin, pero hindi. Hindi ako magiging marupok. Sige, hintayin mo lang ako. Kukuha lang ako. Sabi ko na lang bago pa ako mahulog ulit dito. Saluhin mo ang unan mo. Sabi ko sabay hagis dito ng una na nasalo naman ito gamit ang isang kamay. Salamat. Anong gusto mong breakfast bukas? Nakangiting tanong nito. Ano namang drama nito? Ano ito, asawa ko na kung makatanong parang ang close namin. Mas gusto ko ang luto ni mommy kaya wag ka nang mag-abala. Gusto kitang pagsilbihan, pangako. Sasarapan ko palalo para magustuhan mo. Bahala ka nga. Sabi ko sabay talikod dito patungo sa kwarto ko. Yes! Tawag nito. Napahinto ako pero hindi ko ito nilingon. Good night. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad pagkasabi niyon ngunit hindi ako tumugon. Good night. Ibinulong ko na lang iyon sa isip. Nakahiga na ako sa comforter na binigay kanina sa akin ni tita habang yakap-yakap ang una na binigay naman ni Yesha kanina. Ewan ko ba pero parang naaamoy ko pa rin doon na ang natural na amoy ni Yesha. Parang ang hirap pa rin paniwalaan na nasa loob na ako ng pamamahay ni Yesha. Masayang masaya ako dahil sa kabila ng nagawa ko, mainit pa rin ako ang tinanggap ng ina nito. Napatitig ako sa kesame habang nakalagay sa noo ko ang isa kong kamay. Muli kong inaalala ang masasayang pangungulit niya noon. Muli napangiti ako. Unti-unti kong pinikit ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Sa nakalipas na 3 buwan, ang gabing ito ang unang beses na natulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, maaga ako nagising dahil bala kong ipaghanda ng makakain ng pamilya ng babaeng mahal ko. Pagbaba ko ng antique, nakita ko si Tita Carla na nagwawalis sa kusina. Good morning po, tita. Nakangiti kong bate. Good morning din. Kamusta ang tulog mo? Hindi ka ba namamahay? Ani ni tita. Hindi po. Ang totoo nga po, napasarap ang tulog ko. Mabuti naman. Maupo ka lang muna dyan pagtitimpla kita ng kape. Ani ni tita. Huwag na po, ako na lang po. Ako na nga po ang nakikitira, nakakahiya naman kung pagsisilbihan niyo pa po ako. Tanggi ko. Ikaw naman, hindi ka naman ibang tao kaya wag ka nang mahiya. Pero sige, kung yan ang gusto mo, feel at home na lang. Saad ni tita. Tita, pwede po bang ako na lang ang magluto? Para iyon man lang ang magiging kabayaran ko habang nakikitira ako dito. Hiling ko dito. Sige, masarap ka namang magluto kaya ikaw na ang nakatoka sa pagluluto. Nakangiting pagpayag nito. Salamat po, tita. Nakangiti kong gante. Matapos magkape, nagsimula na rin akong magluto ng makakain. Sinangag ko muna ang natirang kanin kagabi tsaka ako nagbukas ng ref. Nag-decide akong magluto ng tortang talong para sa breakfast at piniritong isda. Tamang-tama lang na natapos ko ang pagluluto nang naghihikab pang bumaba ng hagdan si Yesha. Biglang tulog ako na pangiti dahil napaka-cute nito habang gulong-gulo pa ang buhok. Bigla nitong naitikom ang bibig nang makita ako at dumiretso na sa kusina. Mom, sarap ng breakfast natin ah. Sabi nito sa ina sabay upo sa nakahanda ng mesa. Si Daylan ang nagluto niyan. Nakangiting sabi ni tita. Wala kaming imik ni Yesha nang umalis ang ina nito. Kumuha na lang ako ng mga plato at inilapag sa mesa. Hanggang kailan mo balak manatili dito? Biglang tanong nito nang inilapag ko sa harapang plato na para dito. Hanggang hindi ako pinapaalis dito. Kung habang buhay niya akong patitirahin dito, mas mabuti. Sabi ko at ipinagpatuloy ang ginagawa. Dumating naman agad si Ayesha, ang kapatid ni Yesha at ang mommy nito. Wow, sarap ng ulam natin ah. Bungad ni Ayesha sabay upo. Nagsiupuan na din kaming lahat at nagsimula ng kumain. Sa buong buhay ko ngayon lang yata ako nasarapan sa sinangag na parami tuloy ang nakain ko. Kaya hindi din maiwasang mapapadighay ka.
Bigla tuloy nag-init ang pisngi ko nang sa akin nakatutok ang mga tingin ng mga ito. Hindi mo ipinahalatang nasasarapan ka sa luto ni DJ ah. Panunokso ni Ayesha. Tumigil ka nga. Inis kong bulong. Approve ka sa akin kapag ganito kakasarap magluto. Basta, huwag ka nalang umalis ulit ng walang paalam. Segunda ni Mommy. Ano naman yan? Siyempre aalis din yan balang araw. Dahil hindi naman ito ang bahay niyan. Pambabasag ko. Maligo na nga kayong dalawa at baka malate pa kayo sa trabaho. Agad naman kaming kumilos at nag-uunahang makapasok sa loob ng banyo. Napangiti ako ng tagumpay nang maunahan ko si Ayesha sa banyo. Pakanta-kanta pa ako habang nagsashower nang maalala kong wala pala akong dalang tuwalya. Mom, Ayesha? Tawag ko sa mga ito pero walang sumasagot. Mom, sis? Tawag ko ulit. Yes? May kailangan ka ba? Wala na dito si tita. Mamamaleng ka daw siya. Sa Ayesha naman, lumabas saglit. May bibilhin lang daw. Narinig kong sabi ni DJ sa kabilang bahagi ng pinto. Nakagat ko ang aking labi dahil sa katangahang nagawa. DJ? Pwede mo ba ang kunin ang tuwalya ko sa loob ng kwarto? Nakasabit iyon sa likod ng pintuan. Nahihiya kong sabi. Pwede mo bang lakasan? Di kita masyadong narinig. Medyo may kahinaan nga ang pagkakasabi ko, kaya medyo nilakasan ko. Sige, hintayin mo na lang ako dahil kukunin ko. Narinig ko na lang ang mga yabag nito paalis. Halos hindi mawala ang ngiti ko habang papunta sa kwarto ni Yesha. Actually, narinig ko ito kanina pero nagkunwari lang ako dahil gusto kong marinig ulit na may hiniling ito. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto nito, una kong nakita ang larawang nabasag ko noon. Napalitan na ang frame nito. Nilapitan ko iyon at tinitigan ang lalaking nandoon. Wala na ang galit na nararamdaman ko noon dito. Patunay lang iyon na napatawad ko na ito. Tuluyan na nga ang naghilom ang sugat ng nakaraan dahil iyon sa pagmamahal ko sa anak nito. Kaya sinubukan kong intindihin ang pangyayari. Matapos makuha ang tuwalya, umalis na rin ako doon. Kinato ko ang pintuan ng banyo para ibigay dito ang tuwalya. Agad naman itong binuksan iyon ng bahagya at inilabas ang kaliwang kamay nito. Iniabot ko dito ang tuwalya. Pagkatapos lumabas ng bahay para binyagan ang mga halaman na nandoon. Saktong kakabukas ko pa lang ng gripo nang marinig ko ang sigaw nito sa loob kaya dali-dali akong napabalik. Agad ko nakita si Yesha na nakatihaya sa may paanan ng hagdanan. Paglabas ko ng kusina, agad ako napalingon sa magkabilang gilid baka nandoon si DJ. Nang masiguro kong walang tao, dali-dali akong tumakbo paakyat ng kwarto ko. Nang bigla akong madulas. Bigla akong napatihaya sa ilalim ng hagdanan. Sinubukan kong tumayo ulit, baka maabutan ako ni DJ pero napabalik ako nang maramdaman ko ang pagkirot ng aking kanang paa. Doon pumasok si DJ. Dali-dali itong lumapit sa akin. Mabuti na lang mahigpit ang pagkakatali ko sa tuwalya kung hindi siguradong bumalandra ang kahubadan ko dito. Inilalayan ako nito ngunit napasigaw ako dahil sa biglang kirot na nanggagaling sa isa kong paa. Nagulat na lang ako nang bigla na lang akong buhatin nito. What do you think you're doing? Galit kong sabi habang hawak-hawak nito. Masakit ang paa mo kaya tinutulungan lang kita para hindi ka na mahirapan. Saad nito. Ibaba mo ko dahil hindi kita kailangan. Nakaya ko nga ang 3 buwan na wala ka, ito pa kaya? Sabi ko. Ibinababa naman ako nito. Tinamaan siguro ito sa sinabi ko. Kumawala ako sa mga kamay nito at sinubukang humakbang sa hagdanan ng muntikan, ulit akong natumba. Bigla ding lumuwag ang pagkakatali ng tuwalya, mabuti na lang. Maagap iyong napigilan ni DJ. Nayakap ako nito kaya naipit ang tuwalya, kung hindi siguradong mapapahiya ko ng sobra sa harap nito. Sinubukan kong itali iyon, pagkatapos bigla na lang akong binuhat nito ulit. Huwag ka nang magreklamo dahil baka sa susunod meron na akong makikita. Pagbabanta nito. Hindi na nga ako nagreklamo dahil natakot din akong baka sa susunod mahubadan na ako. Binuhat ako nito patungo sa loob ng kwarto ko. Napakapit naman ako sa lieg nito. Dahan-dahan ako inilapag nito sa kama. Bigla na lang itong lumuhod sa harapan ko at sinimulang hilutin ang nasprain kong paa.
Magaling itong maghilot dahil hindi ko man lang naramdaman ang pagkirot ng paa ko habang ginagalaw nito. Okay na. Huwag mo na lang pwersahin para mabilis lang gumaling. Sabi nito. Nakatayo na ito sa harap ko. Salamat. Iyon lang ang nasabi ko. Sige, magbihas ka na. Lalabas na ako. Umalis nga ito agad. Doon lang din ako nakahinga ng maluwag dahil sa ayos. Napabuga ako ng hangin habang napasandal sa pintuan ni Yesha pagkalabas ko. Sobra ang pagpipigil na ginawa ko para huwag makaramdam ng pagnanasa sa babae. Napaka-sexy kasi nito habang nakatapis lang ng tuwalya at tumutulo ang tubig mula sa buhok nito. Napakabango din ito kaya halos hindi na ako huminga habang buhat-buhat ito kanina. Nang medyo napayapa na ako, agad akong bumaba ng hagdan at dumiretso sa kusina. Binuksan ko ang ref at kumuha ng malamig na tubig. 3 baso ang naubos ko dahil sa uhaw na bigla kong naramdaman. Maya-maya nakita ko si Ayesha na papasok ng bahay bitbit ang isang plastic bag. Si Yesha? Tanong nito sa akin. Nasa kwarto niya. Saan ko? Okay. Umakyat ito at pumasok ng kanyang kwarto. Lumabas din agad ito bitbit ang tuwalya nito para maligo. Ipinagpatuloy ko ang pagbibinyag ng halaman sa labas. Pagkapasok ko sa loob, nakita ko si Yesha pababa ng hagdan. Iba-iba na ang ayos nito, pero para sa akin ito pa rin ang babaeng minahal ko hanggang ngayon. Nakasuot ito ng sleeveless na turtleneck na puti, na pinarisan ng itim na palda. Nagdal shoes lang ito ng kulay puti dahil masakit pa siguro ang paa nito. Ihahatid ko na kayo ni Ayesha. Sabi ko, huwag na, magtataksi na lang ako. Saad ni Yesha, please, kahit dito man lang magkaroon naman ako ng silbi. Saad ko, sige, sasakay kami. Sabi ni Ayesha na humahangos pababa ng hagdan. Napakunot noo pa ako sa ayos nito. Naka-shirt na dilaw at black na jogging pants. Nagpalit ba ang mga ito ng damit? Nagtataka ka ba sa ayos namin? Huwag ka nang magtaka dahil nagbabago talaga ang tao. Sabi ni Ayesha, tila nabasa nito ang naiisip ko. Sa bagay, damdamin ko lang naman ang hindi nagbago. Biglang lumabas na lang iyon sa bibig ko. Clark, ikaw ba yan? Alis na nga tayo. Sabi ni Ayesha na nagpatiuna ng lumabas ng bahay. Sumunod naman kami dito. Si Yesha ang nagsara ng pinto at gate. Pero naghihintay na pala doon ang lalaking boyfriend daw ni Yesha. Good morning, Han. Hatid na kita sa work. Nakangiting bati nito kay Yesha sabay halik sa pisngi nito. Bigla tuloy akong nakaramdam ng selos sa ginawa nito. Sa akin nasasabay si Yesha, kaya wag ka na mag-abala. Agaw pansin ko dito. Ako ang boyfriend ni Yesha, kaya normal lang siguro na sa akin siya magpapahatid, di ba? Matigas na sabi nito. Kay Tyro na ako sasabay. Ingat na lang kayo ni Ayesha, sabi ni Yesha. Wala na ako nagawa dahil ito na ang nagdesisyon. Sumama na nga ito kay Tyron at sumakay sa kotse nito. Sumakay na rin ako sa kotse kasama ni Ayesha. Tahimik lang ako habang nagdadrive dahil nasa kay Yesha ang isip ko. Gusto mo bang magpakamatay? Sabi ni Ayesha nang bigla ako napapreno sa biglaang pagsulpot ng isang puso sa daan. I'm sorry. Alam kong iniisip mo si Yesha, pero pwede ba mag-concentrate ka muna? Kasalanan mo naman ang nangyari ngayon. Inis na sabi nito. Yeah, I know. Kaya nga gusto kong bumawi. Napabuntong hininga ako. Huwag kang mag-aalala. Hindi pa naman sila kasal kaya may pag-asa ka pa. Saad ni Ayesha. Right. Kaya gagawin ko ang lahat, mahalin lang ulit ako ng kapatid mo. Sabi ko. Nakita ko ang tipid ng ngiti nito. Oo nga pala, saan kita ihahatid? Ihatid mo ako sa internet cafe ni Cyrus. Sabi nito. Akala ko, nagmo-model ka. Takang tanong ko. Mahabang kwento. Kaya secret na lang natin to sa bahay, okay? Saad nito. Okay, walang problema. Ipinark ko ang sasakyan sa harap ng cafe ni Cyrus. Hindi pa kami nagkikita nito kaya alam kong magugulat ito kapag binisita ko. Sumama akong pumasok kay Ayesha para makita na rin ang kaibigan. DJ, kailan ka dumating? Masayang lumapit si Cyrus sa akin at niyakap ako. Kamusta ang iba? Tanong ko. Ayun,
Nagulat sa biglaan mong pagkawala. Nagulat na lang kami, nasa Korea ka na pala. Sige, hindi na ako magtatagal. Inihatid ko lang si Ayesha. Kumunot ang noo nito. Sa bahay na kasi nakatira si DJ. Paliwanag ni Ayesha na lalo pang nagpagulo sa isip ni Cyrus. Pinalayas ako sa bahay. To make the story short, I end up living with them. So, balak mong balikan si Yesha? Saad ni Cyrus. Yeah, I'm dying to make her mine again. Pero hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Sabi ko, basta ako, kung saan masaya si Yesha, support ako. Saad ni Ayesha, good luck na lang pare. Sana sa susunod, tuloy na sa wedding ang lahat. Matapos naming mag-usap ni Cyrus, umalis na rin ako agad. Bumili muna ako ng ilang mga personal na gamit na magagamit habang nakatira sa bahay ni Yesha. Pagkatapos mamili, umuwi na rin ako kaagad. Tahimik lang ako nakaupo habang ipinagdadrive ni Tyrone papunta sa pinagtatrabahuan ko. Bakit kasabay niyong lumabas ng bahay ang lalaking iyon? Hay, si mommy ang may kasalanan. Balak niya yatang ampunin ang lalaking iyon. Saad ko. Okay lang sa'yo na magkasama kayo sa iisang bahay? Napalingon ako dito. Okay lang ba talaga sa akin? Syempre hindi. Wala din naman ako magagawa kahit magpumilit pa ako dahil si mommy na ang nagdesisyon. Saad ko, sa bagay, iwasan mo na lang para hindi magkaproblema. Yeah, ayoko ding mapalapit ulit sa kanya. Okay lang ako kaya wag kang mag-aalala. Hindi na ulit ito nagsalita hanggang sa makarating kami sa pinagtatrabahuan ko. Umalis na rin kaagad dito matapos magpaala. Tulad ng dati ng ginagawa ni Tyrone, sinundo niya ulit ako sa aking pinagtatrabahuan. Pagdating namin sa bahay, inimbitahan ako nitong pumasok muna sa loob na pinaunlakan naman ito agad. Inakbayan ako ni Tyrone pagkapasok namin ng bahay dahil alam naming nasa loob si DJ. Gusto naming ipakita dito na totoong boyfriend ko na si Tyrone tulad ng napagkasunduan na namin. Nakita ko agad ang nakasalubong na kilay ni DJ nang makita kami pero nagkunwari akong hindi ito nakita. Han, maupo ka muna dyan sa sofa at magbibihis lang ako. Malambing kong sabi kay Tyrone. Sige Han, dito lang ako. Bilisan mo ha. Alam mo namang mabilis kitang mamiss. Sinabayan din ni Tyrone ang paglalambing ko. Tinugunan ko naman ang hagik-hik na parang kinikilig para effective ang pagpapanggap namin sa harap nito. Tsaka umakyat na sa kwarto ko. Parang gusto kong basagin ang pagmumukha ng Tyrone na iyon dahil sa pinagsasabi nito kay Yesha. Sa totoo lang, inis na inis ako habang lihim na tinitignan ang mga ito kanina. Dahil umiiwas naman ako sa gulo kaya pinigilan ko ang sarili ko na huwag itong sugurin ang suntok baka ma-kick out pa ako ng bahay ni Tita Carla. Maya-maya dumating din sa Ayesha kasama si Cyrus. Oh, nandito ka pala Tyrone. Dito ka na din kumain, samahan mo na si Cyrus dahil dito na rin siya kakain. Sabi ni Ayesha nang makita si Tyrone doon. Sige ba? Ay pare, BF ka ni Ayesha? Baling nito kay Cyrus. Ah hindi, kaibigan ko lang si Ayesha. Ah, akala ko kayo, pasensya na. Ako naman pala ang BF ni Yesha. Nakangiti nitong pakilala na parang proud na proud pa. Nakita ko na patingin si Cyrus sa akin na parang kinaklaro kong totoo ang sinasabi ni Tyrone. Cyrus, long time no see. Kamusta ka? Masayang bati ni Yesha na kakalabas lang ng kwarto. Nakasuot ito ng maiksing short at puting spaghetti strap. Parang gusto kong takpan ang katawan nito na nakabalandra sa mga lalaking nandoon. Mas lalo tuloy umiinit ang ulo ko dahil alam kong wala akong karapatang gawin yun. Marami pala tayo ngayon. Mag-inuman kaya tayo pagkatapos kumain? Masayang paanyaya ni Ayesha. Tiyak naman napapagalitan tayo mamaya ni Mommy dahil siguradong mag-iingay tayo. Tanggi ni Yesha. Nagpaalam na sa akin kanina si Tita Carla, hindi daw siya makakauwi ngayong gabi dahil hindi siya pinayagan ng best friend niyang umuwi. Sabi ko naman. Nagpaalam kasi kanina sa akin si Tita na bibisitahin niya ang kaibigang galing sa ibang bansa na matagal na hindi niya nakikita. Naghanda na nga kami ng makakain. Magkatabi si Ayesha at Tyrone, sa kabila naman. Magkatabi din si Ayesha at Cyrus. Ako ang nasa gitna.
Nagmukha tuloy akong padre de pamilya. Pagkatapos namin kumain, ako na ang nagligpit at naghugas ng mga pinggan. Nagmukha naman tuloy akong maid ng mga ito. Kahit pakiramdam ko, hindi ako kasali dahil may kanya-kanyang partner ang mga ito. Pinilit ko pa rin makipagsiksikan. Sinamahan ako ni Cyrus na bumili ng beer sa malapit na 7-Eleven sa kanilang lugar. Sa paglipas ng oras habang masayang nagpapalitan ng kwentuhan ang mga ito, ako naman parami ng parami ang alak na naiinom ko. Hindi ako madaling malaseng pero sa nakikita kong kaswitan ng dalawa parang madali ding nalaseng ang buo kong sistema. Konting alak lang ang ininom ko dahil hindi ako pwedeng malaseng. Alam niyo na naghuhubad kasi ako dahil sa init sa pakiramdam. Napapansin ko si Deji na nasa harapan ko na sunod-sunod ang pag-inom ng alak. Pakiramdam ko nga lasing na ito dahil pumupungay na ang magagandang mata nito. Pagkatapos naming uminom, nagpaalam naman agad si Tyrone dahil medyo nalasing na ito. Inihatid ko ito hanggang sa may gate at bumalik din kaagad. Si Ayesha lasing na rin pero si Cyrus mukhang hindi pa gaanong nalasing. Dahil napansin ko ding hindi ito umiinom masyado dahil halos ubusin ni DJ ang beer. Cyrus, pwede mo bang ihatid si DJ sa kwarto niya? Ako naman ang bahala kay Ayesha. Sabi ko. Iaangat ko na sana si Ayesha para patayuin ngunit winaksi niya ang kamay ko. Oh no, gusto ko si Cyrus ang magbubuhat sa akin. Sabi nito na winasiwas pa ang kamay para hindi ako makalapit. Nagpumilit pa ako ngunit gusto talaga nito na si Cyrus ang maghahatid nito sa kwarto kaya sa huli, wala rin akong nagawa kundi ang makipagpalit kay Cyrus. Matapos buhatin ni Cyrus si Ayesha, sinubukan ko namang alalayang makatayo ang laseng na si DJ. Kinuha ko ang kanang kamay nito at pinaakbay sa akin, habang nakahawak sa kamay nito para hindi malaglag. Ang kaliwang kamay ko naman ay nasa bewang nito para maalalayan ko ng maayos. Napakabigat nito kahit sinusubukan nitong lumakad, paikis-ikis pa rin ang lakad namin. Ilang beses na rin munti kaming matumba. Nakatanaw ako ngayon sa maliit na hagdan patungo sa antique. Hindi ko alam kung paano ko ito dadalhin doon sa itaas. Nang walang maisip, nagdesisyon na lang ako na doon ito dalhin sa kwarto ko. At sa kwarto ni Mami ako matutulog. Halos magkanda bali-bali din ang bewang ko nang makarating kami sa kwarto. Inihiga ko ito sa kama. Haist, wala ka nang ginawa sa buhay ko kundi pahirapan ako. Inis kong sabi dito. Aalis na sana ako nang biglang hinawakan nito ang kamay ko. Inis na nilingon ko ito. Gising ka pala, bakit pinahi? Hindi ko natuloy ang sasabihin ng kumislap ang mga luha nito. Mula sa lampshade na nakapatong sa side table ng kwarto ko. Yes, I'm really sorry. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Natigilan ako. Nanatili lang ako doon habang hawak nito ang kaliwang kamay ko. Walang boses na lumalabas sa bibig ko kaya para akong tuod na nakatayo lang doon. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit kailan hindi nawala iyo. Please, sa akin ka na lang ulit. Umiiyak ito habang nakapikit habang sinasabi sa akin ang mga katagang iyon. DJ, tapos na tayo. Sabi ko dito habang sinusubukang alisan ang kamay nito. Ngunit hindi ko nagawa sa higpit ng hawak nito. Umiling pa ito ng ilang beses. No, yes. Sa akin ka na lang ulit, please. Dito ka na lang ulit sa tabi ko, pangako. Hindi na kita ulit sasaktan, kaya bumalik ka na. Nararamdaman ko sa boses nito ang sinseridad ng mga sinasabi nito. Ngunit sabi ng puso ko na huwag ko muna itong patawarin. Kaya sinubukan kong hilahin ang kamay ko nang ako ang hinila nito ng malakas. Kaya napadapa ako sa ibabaw nito. Habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib nito. Bigla akong niyakap ng dalawang kamay nito kaya hindi ako makaalis doon. Dinig na dinig ko ang mabilis na pintig ng puso nito habang ang mga luha nito ay umaagos sa nakapikit na mga mata nito. Napatitig ako sa mukha nito. Napakagwapo pa rin ito kahit medyo tumutubo na ang mga bigote nito. Wala sa loob na pinahiran ko ang mga luha sa mga mata nito. Pagkatapos ay hinaplos ko ang pisngi nito. Pagkatapos ay ibinalik ko din ang kamay ko sa dati nitong pwesto.
Naramdaman kong lumuwag na ang yakap nito kasabay ng banayad na paghinga nito. Alam kong tulog na ito, ngunit bakit hindi ko magawang umalis sa tabi nito? Gusto ko ang pakiramdam habang nasa ganoon kaming posisyon. Pakiramdam ko safe ako sa lahat ng oras kapag malapit lang ito. Panatag din ang puso ko na para bang wala na akong ibang iniisip kundi ito lang. Unti-unti kong pinikit ang mga mata ko. Kahit ngayon lang, makasama ko ulit ang taong mahal ko. Kahit ngayon lang, bibitawan ko muna ang natitirang pride ko para ulit sa taong ito. Hanggang hindi ko na namamalayang nakatulog na ako sa piling nito. Unti-unti kong iminulat ang nabigat kong taluka. Masakit na masakit ang ulo ko na halos wala akong maalala kagabi. Naramdaman ko ang mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Kaya tiningnan ko iyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang mapagtantong si Yesha iyon. Tulog na tulog ito habang nakapatong sa akin. Rinig ko ang banayad na paghinga nito kaya nasisiguro kong tulog pa ito. Sinubukan kong alalahanin ang nangyari. Ang natatandaan ko, dinala ako nito sa kwarto nito. Sinubukan ko itong pigilang umalis kaya hinila ko ito palapit sa akin. Tama, hindi siguro nito nagawang makawala sa akin kagabi kaya doon na ito natulog. Maya-maya lang ay gumalaw ito mukhang malapit na itong magising. Yesha, Yesha, nandito na ako. Narinig kong sigaw ni Tita Carla mula sa labas. Bigla na lang napatayo si Yesha nang marinig ang boses ng ina. Narinig din namin ang mga yabag paakyat kaya alam kong any moment pwedeng mabuksan ang pinto dahil hindi iyon nakalak. Nakita ko ang panik sa mukha ni Yesha habang nakatingin sa akin. Kaya mabilis ang kilos na nagtago ako sa ilalim ng kama nito. Tamang-tama din bumukas ang pinto ng kwarto. Nagpapanik na ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mabuti na lang mabilis na nakaisip ng paraan si DJ at nagtago sa ilalim ng kama. Sakto ding bumukas ang pintuan ng kwarto ko dahil hindi iyon nakalak. Ba't ganyan ang itsura mo? Para ka natuglaw ng ahas dyan. Saad ni Mommy. Kakagising ko lang kasi at natuklaw nga ako ng ahas sa panaginip ko. Utal-utal kong sabi. Tumango-tango naman ito habang tinitingnan ang kabuuhan ng kwarto ko na parang may hinahanap. Sige, bumaba ka na agad at ligpitin yung kalat nyo sa labas. Sabi nito sabay sarado ng pinto. Napatakbo naman ako doon para ilak ang pinto kung sakaling bumalik. Tsaka ko binalingan si DJ. Nakatayo na ito ngayon sa gilid ng kama ko. Dito ka lang muna at hintayin mo ang chat ko kung pwede ka nang lumabas. Sabi ko, wala akong cellphone dito. Sa pagkaalala ko, ipinatong ko iyon kagabi sa mesa sa salas. Sige, ito na lang. Ang cellphone ko ang gamitin mo. Hintayin mo yung chat ko bago ka lumabas. Sabi ko sabay abot dito ng cellphone kong nakalagay sa drawer. Matapos kong iwan ito, nilako ulit ang pinto at hinanap kung nasaan si Mommy. Nakita ko itong nagbabasa ng libro sa salas. Nasa harapan nito ang cellphone ni DJ. Dahan-dahan akong lumapit doon at pasimpleng kinuha ko ang cellphone ni DJ. Ma'am, hindi ka ba mamamalengke? Tanong ko dito. Namalengke na ako kahapon. Tipid nitong sabi dahil nagbabasa nga ito. Hindi ka po ba magluluto, ma'am? Si DJ na ngayon ang nagluluto. Nasaan na pala ang batang yun? Tulog pa siguro. Sige, teka lang at gigisingin ko. Sabi nito sabay tayo. Pero ma'am, namiss ko na ang luto mo. Pwede bang ikaw na lang muna ang magluto? Pigil ko dito. Tinignan ako nito na may pagtataka dahil hindi naman ako nagre-request dito. Sige, ako na ang magluluto. Pagpayag nito, dumiretso na ito sa kusina. Kinuha ko ang phone ni DJ na tinago ko sa bulsa ng shorts ko. Binuksan ko ito at ang larawan namin ni DJ na nakasuot ng Hello Kitty t-shirt ang home screen nito. Saglit ako natigilan bago chinat si DJ. Friends pa rin naman kami sa FB. Sa labas ka na lang dumiretso nagluluto si Mommy sa kusina. Send ko sa kanya. Nakita kong dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Kinawayan ko ito na dumiretso sa labas. Doon ako pumwesto sa may daanan ng kusina para malaman ko kung lalabas si Mommy.
Mabilis namang tumakbo palabas si Deji kaya nakahinga ako ng maluwang nang makalabas na ito. Mga ilang minuto din nang mabasa ko ang reply nito. Nasa antique na ako. Nagtaka ako sa nabasa ko kaya bigla ako napatakbo sa labas sa may harap mismo ng bintana ng antique. Nakita ko nga ito doon. Kumaway pa ito na parang walang nangyari. Napaisip tuloy ako kung saan ito dumaan. Pero sa nakikita kong galing nito sa pakikipaglaban, sigurado magaling din ito sa pag-akyat ng bahay. Napabuntong hininga na lang ako at bumalik na sa loob nang kinapa ko ang dibdib ko. Ang bilis ng pintig niyon. Mahal ko pa nga si DJ kahit kailan. Hindi nawala ang pagmamahal ko dito, kundi natabunan lang iyon ng galit. Dumiretso ako sa kama ko at naupo sa gilid niyon. Kinuha ko ang cellphone ko na nakapatong sa gilid ng maliit na mesa. Bala kong tingnan ang mga larawan naming matagal kong itinago doon. Hindi ko iyon magawang burahin dahil puro masasayang alaala ang nandoon. Binuksan ko ang power ng cellphone nang ma-realize ko na hindi sa akin iyon. Nagkapalitan pala kami ng cellphone nito kaninang umaga. Napatitig ulit ako sa screen photo nito. Napakasaya namin ang araw na iyon dahil iyon ang first date namin. Sinimulan kong kalikutan ang cellphone nito. Hindi ko ugaling makialam ng gamit pero ng oras na iyon, parang may nag-udyok sa akin na tingnan iyon. Binuksan ko ang gallery nito. May mga ilang kuha ito ng mga magagandang lugar ng South Korea. Meron din itong solo pictures. May nakita akong isang folder na nandoon. With my star. Iyon ang nakalagay na pangalan ng folder. Binuksan ko iyon at nakita ko ang mga larawan namin na magkasama. Habang tinitingnan ko isa-isa ang mga larawan na pangiti ako. Naalala ko lahat ng mga masasayang alaala namin. Sinubukan kong tingnan ang videos nito. May nag-iisang video na nakasave doon. 100 Days Without My Star. Iyon ang pamagat ng video. Sa pamagat pa lang alam ko na may kinalaman iyon sa akin. Binuksan ko ang video na malakas ang tibok ng aking puso. Ang malungkot na mukha ni Deja ang bumungad sa akin. Bawat araw sa 100 days na iyon, meron itong kuha. Karamihan sa mga clip video nito, sinasabi nitong malungkot ang gabi niya kung wala ang star nito. Meron ding hindi ito nagsasalita sa video. Meron ding pumupunta ito sa magagandang tanawin na mag-isa. Hanggang sa umabot ako sa ika-82 na video clip. Umiyak ito sa video na sinasabi ng paulit-ulit doon kung gaano na niya ako namimiss. Napaluha ako sa tanawing iyon. Ramdam ko ito dahil sa bawat araw na wala ito noon, mas lalo ko itong namimiss habang tumatagal. Sa ika-100 days nga nito ay ang time na nasa airport na ito pauwi ng Pilipinas. Excited na daw itong magkita kami ulit. Umabot siguro sa 1.5 oras ang compilation ng videos nito. Pinatay ko ang cellphone at pinunasan ng luhang kumawala dito. Aaminin ko, na-touch ako sa pag-record nito ng mga video sa araw-araw na wala ito sa tabi ko. Naramdaman ko kung gaano din ito nagdusa at nalungkot sa Korea. Dahil doon wala na akong galit na nararamdaman dito ngunit. Hindi pa handa ang puso ko na tanggapin ulit ito. Bawat video na nandoon tumatak sa puso ko. Hindi ko maiaalis sa isip ang lungkot sa mga mata nito. Ang pangungulila, ang pagluha ng mga mata nito at ang pagnanais nitong magkita kami ulit. Lahat ng iyo naramdaman ko rin noon. Konting tiis na lang Maymun, dahil hahayaan ulit kitang bigyan ng liwanag ang aking kalangitan. Mahina kong sambit. 4:00 na ng umaga ako natulog kaya halos ayaw ko pang bumangon ng kama. Ngunit 3 beses na akong kinakatok ni Mommy sa pinto. Wala ka bang planong pumasok sa trabaho? Bungad agad ni Mommy. Masama po ang pakiramdam ko kaya aabsenta na siguro ako ngayong araw. Matamlay kong sabi. Kung aabsent ka pala sana pinagsabihan mo si Tyrone. Kanina pa daw siya tumatawag sa'yo hindi mo sinasagot. Saad ni Mommy. Wala naman po ako narinig na tune. Napatigil ako nang maalalang kay DJ pala ang cellphone na nasa kanya. Bumaba ka na dahil kanina pa naghihintay sa'yo sa labas yung tao. Dahil ihahatid ka daw niya. Umalis na rin kaagad si Mommy pagkasabi niyon. Bigla ako nakaramdam ng guilt para kay Tyrone. Matapos ayusin ang sarili ko, bumaba na rin agad ako.
Hi, good morning. Kanina ka pa ba? Sorry, hindi ako papasok ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Naupo ako sa tabi nito. Nakainom ka na ba ng gamot? Dapat uminom ka na kaagad para hindi na lumala pa. Nag-aalalang sabi nito. Ipapahinga ko lang to, kaya wag ka na mag-aalala. Sabi ko. Nalaman ko kay tita, pinasok daw kayo ng magnanakaw kagabi. Oo nga pala. Pero okay naman dahil nahuli agad ng magnanakaw. 3 daw yung magnanakaw pero natalo lahat ni DJ. Nakapagtataka tuloy ang galing nito sa pakikipaglaban. Siguro magaling lang talaga siya sa pakikipagbasag ulo noon kaya marunong siyang makipaglaban. Sabi ko na lang, tumango-tango na lang ito na parang sumang-ayon. Oo nga pala, maraming beses kitang tinawagan, bakit hindi mo sinagot? Tanong nito. Sasagot na sana ako nang hindi ko narinig ang ring nang magsalita si DJ sa likuran ko. Galing ito sa kusina. Nasa akin kasi ang phone niya. Yes? Pwede ko na rin bang kunin ang phone ko? Oo nga pala. Nagkapalit tayo ng phone. Nauutal kong sabi sabay abot dito ng phone nito. Ibinalik din ito ang phone ko sa akin. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Tyrone pero hindi na ito nagsalita. Oo nga pala, sa linggo na gaganapin ang exhibit ko. Sabi nito sabay abot ng invitation. Ikaw din pare, umattend ka. Inabutan din ito si DJ. So, see you na lang sa Sunday. Hihintayin ko kayo doon. Nakangiti nitong sabi. Nagpaalam na rin ito kaagad. Pero bakit may lungkot akong nasisense sa boses nito? Nagpaalam na rin ako kay DJ na papasok ng kwarto dahil gusto ko talaga makapagpahinga at makabawi ng tulog. Parang gusto ko matawa sa pinanggagawa ko. Para akong teenager na tumatakas ng bahay, wag lang makita ng mga magulang. Nahiga ako ulit sa higaan, ipinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang namulatan ko kanina. Masarap sa pakiramdam na kasama ko itong matulog. How I wish na sana araw-araw ko na itong kasamang matulog. Kung hindi lang sana ako nagpakaduwag noon, sana asawa ko na ito ngayon. Hindi na sana ako parang batang tumatakbo at nagtatago, wag lang mahuli ng magulang nito. Hindi ito oras para sisihin ko ang sarili ko. Gagawin ko na lang ang lahat para mabawi lang ito ulit. Hindi ako papayag na may ibang lalaking magmamay-ari dito. Iniisip ko pa lang na magpapakasal ito sa iba, pakiramdam ko. Para akong sinasakal lang, napakahigpit. Ano pa kaya kapag mangyayari ang kinakatakutan kong iyon, siguro ikakamatay ko talaga. Mahal na mahal ko si Yesha kaya gusto kong ako lang ang tingnan niya. Ako lang ang halikan niya o yayakapin. Siguro napaka-selfish ko sa mga gusto kong gawin pero iyon ang gusto ko. Iyon ang nararamdaman ko. Nagulantan lang ako sa mga naiisip ko nang marinig ko ang katok sa pinto. Bumangon ako at binuksan iyon. Ang napakagandang mukha ni Yesha ang nabungaran ko. Pinapatawag ka ni Mami para sabay na tayong kumain. Sabi nito sabay alis. Pinalitan ko muna ang suot kong damit na t-shirt na puti bago bumaba. Nakahanda na ang pagkain ng bumaba ako. Nandoon na rin si Yesha na hinuha ko ay kakagising lang nito dahil parang inaantok pa. DJ, halika dito. Yaya ni tita sa akin. Lumapit naman ako agad at naupo sa tabi ni tita. Magkatabi kasi ang kambal. Kaharap ko naman si Yesha. Medyo masakit pa ang ulo ko ngunit hindi ko iyon pinansin. Naglinis lang ako ng bahay noong araw na iyon habang nasa trabaho ang kambal. Si tita naman ay busy din sa kakabasa ng mga aklat nito. Kinagabihan habang tahimik ang paligid, meron akong kaluskos na narinig. Mag-aalas 12 pa lang iyon ng gabi. Hindi kasi ako makatulog dahil parang iniiwasan ako ni Yesha kanina. Hindi man lang kasi ako nito tinapunan ng tingin habang naghahapunan at dumiretso agad sa kwarto nito. Meron ba akong nagawang masama dito kagabi na ikinagalit nito? Maraming katanungan sa isip ko kung ano ang nagawa ko upang magalit ito. Maingat akong lumabas sa antik dahil malakas ang kutob kong may nakapasok sa bahay. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa may salas kung saan nakita ko ang 3 lalaking magnanakaw na naghahalongkat sa mga drawer doon. Palihim akong lumapit sa mga ito. Binato ko ng base na malapit sa akin ang isa tsaka binigyan ng malakas na sipa ang isang malapit sa akin.
Nabulabog ang buong bahay. Nakita kong tumakbo ang isa para tumakas kaya binato ko iyon ng isang figurine. Sapul ito sa ulo na ikinatumba nito. Ang dalawa naman ay hindi pa nagawang bumangon. Itinurn on ko ang ilaw para magliwanag ang paligid. Lumabas naman ang mag-ina sa mga kwarto nila dahil siguro sa nilikha kong ingay. Isa-isa kong kinuha ang mga magnanakaw at itinali gamit ang mga damit ng mga ito. May kilala po ba kayo sa mga yan? Tanong ko kay tita na parang nakatulala pa habang nakatingin sa tatlong lalaki. Wala akong kilala sa mga iyan. Salamat talaga na nandito ka sa bahay. Kung wala ka, baka napahamak na kami. Sabi ni tita sa akin. Kulang pa sa kanya ang mga yan kahit triplehin nyo pa ang bilang ng mga yan. Pabulong lang ang pagkakasabi niyo ni Yesha pero narinig ko ito dahil nasa tabi ko ito. Gusto kong tumawa sa sinabi nito pero pinigilan ko lang dahil nakakahiya naman kay tita. Maya-maya lang dumating din ang mga pulis na tinawagan ni Ayesha. Dinampot ng mga ito ang tatlo. Sumama ako sa mga ito para magbigay ng statement. Napag-alaman ko matagal na palang wanted ang mga iyon. Naakyat bahay at sobra ang pasasalamat ng mga pulis sa akin. Nakabukas pa ang ilaw ng bahay. Si Yesha ang nagbukas sa akin dahil wala naman akong susi. Hinintay siguro ako nito dahil tumalikod ito agad nang pagbuksan ako. Yesh, tawag ko. Huminto naman ito. Bakit? Tanong nito pero nanatiling nakatalikod. Meron ba ako nagawang masama kagabi? Wala. Mabilis nitong agaw sa sinabi ko. Bakit hindi mo ako pinapansin? Saad ko. Dati na kita hindi pinapansin. Nagsimula itong humakbang ulit. Yesh, salamat. It's like a dream come true na makatabi ka ulit sa pagtulog. Napatigil ulit ito sa pagkakahakbang at nilingon ako. Wala kang dapat ipagpasalamat dahil aksidenteng nakatulog ako doon. Sabi nito. Bubuksan sana nito ang kwarto nang magsalita ako ulit. I don't believe in accident. Mas naniniwala ako sa fate. It was fate. Kaya nagkakilala tayo. Iyon din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon mahal pa rin kita. Dahil ikaw nakatadhana para sa akin. Madamdamin kong sabi dito. Bago ito pumasok sa loob, nakita ang pagngiti nito. Napangiti din ako at pumasok na rin sa silid ko. Mag-aalas 10 na ng umaga pero hindi pa rin bumababa ng kwarto si Yesha. Hindi pa ito kumakain dahil gusto na nitong matulog muna. Si Ayesha naman ay kanina pa umalis. Si Tita Carla naman ay nagpaalam para bumili ng bagong lock ng pinto. Dahil sinira iyon ng magnanakaw kagabi. Pinuntahan ko si Yesha sa kwarto dahil nag-aalala na ako. Kinato ko ito ngunit walang sumasagot. Sinubukan kong pihitan ang seradora ng pinto. Hindi iyon nakala kaya pumasok ako para i-check ito. Nakahiga si Yesha sa kama nito. Punong-puno ng pawis ang noo nito kaya napasugod ako dito. Dinama ko ang noo nito sa pamamagitan ng likod ng palad ko. May lagnat nga ito. Naghalungkat ako ng bimpo sa aparador nito at ipinuna sa mga pawis nito. May masakit ba sa'yo? Mahina kong tanong. Unti-unti itong nagmulat ng mga mata. Napatingin ito sa akin. DJ, pwede bang wag mo na akong iwan ulit? Mahina nitong sabi. Medyo nagulat ako doon pero mas nananaig ang pag-aalala ko dito. Hinawakan ko ang kamay nito. Nandito lang ako. Hinding-hindi na kita iiwan. Sabi ko, aalis sana ako para basain ng maligamgam na tubig ang bimpo at kumuha na rin ng gamot nang bigla nitong pigilan ang kamay ko. Yes, kukuha lang ako ng gamot mo. Babalik agad ako. Bulong ko sa tenga nito. Binitiwan naman ito ang kamay ko kaya mabilis na akong bumaba. Umakyat ulit ako ng kwarto nito, dala-dala ang maliit na palanggana na may lamang tubig at bimpo. Magluto muna ako ng lugaw para magkalaman ang tiyan nito bago bigyan ng gamot. Kaya habang hinihintay na maluto ang lugaw, pinunasan ko muna ang noo nito, pati na ang kamay at braso nito para bumaba ang init nito. Kinapa ko ang likod nito dahil napansin kong basang-basa iyon. Naisip kong palitan ang suot nito, baka magkapulmonya pa ito kung mananatiling basa ang likod. Nanginginig ang mga kamay ko habang unti-unting inaangat ang damit na suot nito. Sanay na ako nakakakita ng hubad na katawan ng babae at hubaran ang mga ito. Pero pakiramdam ko parang first time kong gagawin iyon.
Alam kong wala itong suot na bra kaya tinabunan ko ng kumot ang kahubaran nito dahil malaki ang respeto ko dito. Para akong tumakbo sa field ng ilang beses matapos itong palitan ng damit. Bumaba muna ako para payapain ang nag-iinit na damdamin at uminom ng malamig na tubig. Tiningnan ko din ang lugaw na niluto ko. Pagbalik ko ng kwarto, bit-bit ang lugaw, nakita kong gising na ito. Tumingin ito sa akin. Lumapit ako dito at naupo sa gilid nito. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot mo. Sabi ko. Kinuha naman ito ang bowl ng lugaw sa kamay ko at kinain. Nangalahati nito ang dala kong lugaw. Iniabot ko dito ang tubig na dala ko din at ang isang tableta ng gamot. Matapos makakain at makainom ng gamot, natulog ulit ito. Binantayan ko lang. Minu-minuto tinitingnan ko kung bumababa na ang lagnat nito. Matapos ang ilang oras, pag-check dito, doon pa lang ako nakahinga ng normal nang bumaba na ang lagnat nito. Pagmulat ng mga mata ko, si Deji ang una kong namulatan. Nakayuko ito sa kama na tinutulugan ko habang nakaupo sa isang upuan na ginagamit ko kapag nagme-makeup sa salamin. Hinawi ko ang kumot na tumatakip sa katawan ko dahil nakaramdam ako ng init. Doon napansin kong iba na ang suot kong damit. Wala pa naman akong suot na bra dahil hindi ako nagsusuot noon kapag natutulog. Biglang nag-init ang mukha ko nang maisip na ito ang nagpalit ng damit ko. Ibig sabihin ba nito nakita nito ang dalawa kong bulkan? Gusto kong magwala sa naiisip na maaaring ito nga ang nagbihis sa akin. How dare you? Pinalo ko ng unan ang natutulog na si Deji dahil sa inis ko na binihisan ako nito. Bigla naman itong napatayo sa ginawa ko. What's wrong? Takang tanong nito. Bakit mo ako hinuhubaran ha? Galit kong sabi. Hindi kita hinubaran kundi pinalitan ko ang damit mo na basang-basa na ng pawis. Paliwanag nito. Hindi ako kumbinsido na wala itong ginawa sa akin. Isa itong playboy noon at magaling ito sa babae kaya imposibleng hindi ako nito sinilipan. Napakamanyak mo talaga. Hindi mo na ako ginalang, pinagsamantalahan mo pa ako. Pinatira ka na nga ni mami dito tapos ito pa ang gagawin mo sa akin? Galit kong sabi dito. Biglang lumungkot ang mukha nito kaya natigilan ako sa kakasigaw dito. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba kaya kong gawin sa'yo yung binibintang mo sa akin? Kung respeto lang ang pag-uusapan, sana ikaw ang nakakaalam kung gaano kita nare-respeto. Alam mo, Yesh, kaya kong tanggapin kung murahin mo man ako. Pero ang ibinibintang mo sa akin ngayon, hindi ko kayang tanggapin yun. Mahaba nitong sabi. Bigla ako nakaramdam ng guilt sa masasamang sinabi ko dito. Gusto kong humingi ng tawad ngunit ayaw ng pride ko. Kasalanan mo naman kung bakit ko nasabi yan. Dahil hinubaran mo ko. Sabi ko na lang, kung kasalanan na pinalitan ko ang damit mo dahil natatakot akong magkapulmonya ka. Sorry. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Alis na ako dahil baka isipin mong sinasamantala na naman kita. Kaya ako nandito sa kwarto mo. Umalis na nga ito na hindi na hinihintay kung may sasabihin pa ako. Siguro nga nasaktan ito sa binibintang ko dito. Napatingin ako sa palangganang may tubig. Bigla akong nainis sa sarili ko. Ako na nga ang inaalagaan ito, pinagbintangan ko pa ito ng masama. Lalo na alam kong hindi nga ito kayang gawin ang mga bagay na sinabi ko dito. Kahit sinong babae naman siguro ang binihisa ng isa lalaki, magagalit din. Kaya naiintindihan ko ito. Tinext ko ang group na magkita kami doon dahil gusto kong ihinga ng tulong ang mga ito. Maya-maya isa-isa na rin dumating ang mga ito. Unang dumating sina Cyrus at Clark. Sumunod naman si Liam at Dwight. So, kamusta ang ating lover boy? Ani ni Clark. Anong kailangan mo sa amin? Bakit mo kami pinatawag? Tanong ni Liam. Oo nga. May kasala na ba? May kasala na ba? Oo nga. May kasala na ba, Cyrus? Oo nga. Oo nga. May kasala na ba? Ani ni Cyrus. Si Dwight naman ay tahimik lang na nakikinig. I need your help. Gusto ko kasi malaman kung concern pa ba sa akin si Yesha o may nararamdaman pa siya sa akin. Saad ko. So, what's your plan? Ani ni Cyrus. Nakahanda kaming tumulong. So, what's your plan?
Tanong ni Cyrus. Nakahanda kaming tumulong dahil alam ko kung gaano kasakit kapag nawalan ka ng taong mahal na mahal mo. Nakahanda kaming tumulong dahil alam ko kung gaano kasakit kapag nawalan ka ng taong mahal na mahal mo. Saad ni Clark. Bugbugin niyo ako. Mabilis kong sabi. What? Tanong ni Cyrus. Seriously? Gulat naman si Clark. Sa lahat ng sinabi mo, ito siguro ang pinakagusto ko. Sabat ni Liam. Gusto kong bugbugin niyo ako. Pag-uulit ko. Baka kami pa ang mapahamak dyan kapag gumanti ka. Alam mo namang si Liam lang ang kaya makipagsabayan sa'yo sa suntukan. Sagot naman ni Cyrus. Hindi ako gaganti o lalaban sa inyo. Gusto ko lang makita ang reaksyon ni Yesha kapag umuwi ako mamaya na bugbog sarado. Buo kong sabi. Pumayag nga ang mga ito. Pumunta kami sa isang abandonadong construction site para doon makipagbugbugan. Si Liam na ang nanguna sa pagbubugbog sa akin. Ilang segundo pa siguro ang lumipas nang sumali din ang tatlo. Suntok, tadyak at sipa ang inabot ko sa mga ito. Hindi ako lumalaban dahil gusto ko talagang mabugbog ng malala para kapanipaniwala. Suntok, tadyak at sipa ang inabot ko sa mga ito. Hindi ako lumaban dahil gusto ko talagang mabugbog ng malala para kapanipaniwala. Kaya ang kinalabasan halos paeka-eka ako sa paglalakad at hindi masyadong makilala sa mga pasa at galos na tinamu ko sa mga ito. Mula pa kaninang 12:00 ng umaga nang mapagsalitaan ko ng masama si DJ, hindi pa ito umuuwi. Hanggang ngayong 7:00 na ng gabi. Wala pa doon si Mommy at si Yesha. Mamayang 8:30 pa ang uwi, kaya mag-isa lang ako doon. Para akong ulirang asawa na hinihintay ang mister. Hindi ako mapakali, kaya panay ang silid ko sa bintana. Ng salas para alamin ang kung parating. Para akong ulirang asawa na hinihintay ang mister. Hindi ako mapakali kaya panay ang silip ko sa bintana ng salas para alamin kung sino ang dumating. Naisip ko na baka nagtampo ito sa pinagsasasabi ko kaya hindi pa ito umuuwi. Para akong baliw na palakad-lakad sa salas habang naghihintay ako. Maya-maya lang narinig kong bumukas ang gate kaya dali-dali akong umupo sa sofa at hinawakan ng isang libro na binabasa ni Mommy. Naramdaman kong pumasok ito ngunit hindi ako tumingin dito. Kaya nagulat ako nang bigla itong humandusay sa mismong harapan ko. DJ, anong nangyari sa'yo? Nag-aalala kong tanong nang makita ang itsura nito. Punong-puno ito ng pasa, may sugat din ito sa labi at sa kanang kilay nito. Inalalayan ko itong makatayo at pinaupo sa sofa. Awang-awa ako sa kalagayan nito. Parang gusto ko tuloy maiyak sa harapan nito. Napaaway lang ako. Wala ito. Napaaway lang ako. Wala to. Galos lang naman to. Saad ni DJ. Galos pa ba yan sa'yo? Paano nangyaring nabugbog ka eh? Napakagaling mo sa pakikipaglaban. Alam kong tumaas na ang boses ko. 20 ang bumugbog sa akin. Hindi naman ako si Superman. 20 ang bumugbog sa akin. Hindi naman ako si Superman na may superpower na kayang patumbahin ang kalaban gamit ang kanyang power. Kahit na, hindi mo sana hinayaang mabugbog ka ng ganyan kalala. Siguro bagay lang to sa akin dahil masama akong tao. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Hintayin mo ako dito. Umalis ako para kunin ang medicine kit at binalikan ito. Ginamot ko ang sugat nito. Hindi ko na malaya na tumulo na ang luha ko habang dinadampian ko ng gamot ang sugat nito sa labi. Nalaman ko lang iyon nang pahiran nito ang mga luhang iyon. I'm sorry kung nag-aalala ka. Pangako sa susunod, hindi ko nahahayaang bugbugin ako ng kahit na sino. Dahil ayoko makita kita na nagkakaganyan. Saad ni DJ. Napatingin ako dito. Nagtama ang paningin namin. Parang gusto kong itanong kung ano ang itsura ko pero sinagot na iyon ng salamin sa harapan ko. Nakikita ko ang mukha ko na punong-puno ng pag-aalala dito habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na kayang itago dito ang lahat dahil pinagkanulo na ako ng sarili ko.
Bumalik ang tingin ko kay DJ. Unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha ko, hanggang sa maglapat ang mga labi namin. Siniil ako ng halik nito na hindi nagtagal ay gumanti din ako. Humaba ang halik na pinagsaluhan namin kaya pareho kaming hiningal. Dahil pakiramdam ko napahiya ako sa harapan nito. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto para itago ang pagkapahiya. Sinumpa-sumpa ko pa naman ito na hinding-hindi na ako mahuhulog muli sa karesma nito. Pero ang nangyari ngayon ay isang patunay na hindi ko pa rin kayang pakawalan. Mula nang mangyari ang halik na iyon kagabi, buong araw kong iniiwasan si DJ. Ayoko makausap ito o isipin itong okay na ang lahat, na pwede na maging kami ulit ng ganun lang kadali. Kaya hanggang kaya ko pang iwasan ito, iyon ang gagawin ko. Maaga pa lang, umalis na ako ng bahay. Sa kantinang pinagtatrabahuan ko na lang ako kumakain para maiwasan lang ito. Sa gabi naman, late na ako umuuwi dahil sa labas na ako kumakain para pagdating ng bahay, diretso na ako sa loob ng kwarto ko. 3 araw na ganun ang ginagawa ko. Sa 3 araw na iyon, hindi na kami nag-uusap pang muli dahil umaalis ako sa tuwing tatangkain itong mag-usap kami. Linggo ng umagang iyon at walang pasok. Maaga pa ako nagising at nagbihis para magsimba. 7:30 na nang tumingin ako sa orasan. Meron na lang akong kalahating oras para makapunta sa simbahan. Dahil 8:00 ng umaga nag-uumpisa ang mesa. Nakasuot ako ng bestida na bulaklaki na kulay pula at shoes na puti. Nagmamadali na akong bumaba nang makasalubong ko si Ayesha. "Oh sis, saan ka pupunta?" Tanong nito. "Magsisimba, late na nga ako." Tugon ko naman. "Nakapagpaalam ka na ba kay DJ? Ngayon din ang flight niya papuntang Korea eh. Siguro mga 8 AM ang..." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi nito. Kaya hindi ko na pinatapos ang sasabihin nito at dali-dali nang umalis ng bahay. Nagpara ako ng taxi, hindi para pumunta ng simbahan, kundi ang sundan ulit sa airport si DJ. Parang bumalik lahat sa umpisa. Noong time na iniwan ako nito. At ngayon heto na naman ako, parang baliw na hinahabol ito. Mula sa tangkang pag-alis na naman nito. Parang gusto ko ulit sisihin ang sarili ko kung bakit hindi ko pa ito kinakausap. Siguro nagsawa na ito sa kakahintay sa akin. Habang papalapit ang taxi sa airport, mas lalo pang nagrambulan ang mga daga sa loob ko. Pagdating sa airport, agad akong lumabas ng sasakyan at tumakbo sa loob. Parang baliw ulit ako sa kakasigaw sa pangalan nito. Nag-umpisa na akong umiyak. Natatakot ang puso ko na baka this time, hindi na talaga ito babalik. Na baka tuluyan na itong sumuko sa akin. Lahat ng sakit ng nakaraan biglang bumalik iyon. Ang sakit-sakit na ng puso ko. Humahagulhol ako sa kakaiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ang lalaking pinakamamahal ko, iniwan ako ulit. Mas masakit. Mas lalong napakahirap tanggapin ang ngayon. Napaupo ako sa gitna habang nakayo ko. Umiyak ako ng umiyak. Naramdaman ko na pinagtitinginan na ako ng mga tao at naramdaman ko rin ang presensya ng isang tao sa harapan ko. Nakatayo ito doon at inabutan ako ng panyo, katulad din ng makilala ko si Tyrone. Dahan-dahan ko ding inangat ang tingin ko sa lalaki sa pag-aakalang si Tyrone iyon. Grabe, eh.
Ngunit ang tuluyang makilala ang lalaki kahit nanlalabo na ang aking. Ngunit ang tuluyang makilala ang lalaki kahit nanlalabo. Ngunit ang tuluyang makilala ang lalaki kahit nanlalabo na ang mga mata ko sa dami ng luhang lumalabas dito. Nakilala ko agad ito. Bigla akong tumayo at niyakap ito ng mahigpit. Akala ko iniwan mo na ako ulit. Putol-putol kong sabi habang umiiyak. Bakit ko naman gagawin yon? Diba sabi ko, hindi na kita iiwan? Mahinahong sabi nito na ginantihan din ako ng yakap. Kung hindi ka aalis, bakit ka nandito? Tanong ko. Kumawala ito sa pagkakayakap ko at hinawakan ang dalawang balikat ko habang nakaharap ako dito. Kasi po, tinawagan ako kagabi ni Papa sa isang misyon. Isang linggo lang ako mawawala at babalik naman ako agad. Sinubukan kong magpaalam sa'yo pero hindi mo naman ako kinakausap. Kaya pinasabi ko na lang kay Ayesha na sabihin sa'yo ang pag-alis ko ngayon. Paliwanag nito. Akala ko mawawala ka na naman. Akala ko kapag umalis ka ngayon hindi ka na babalik. Akala ko hindi ko na natapos ang iba ko pang sasabihin dahil siniil ako nito ng halik sa labi. Naghalo ang mga luha ko sa halik na iyon. Naghalo ang mga luha ko sa halik na iyon. Ramdam ko ang pangungulila nito dahil parang uhaw na uhaw. Ramdam ko ang pangungulila nito dahil parang uhaw na uhaw itong inangkin ang mga labi ko. How can I leave you kung isang minuto pa lang na wala ka sa tabi ko, parang nanghihina na ako. I love you so much. I love you so much, yes. Yes. I love you so much, yes. Ikaw lang ang babaeng nakakagawa sa akin ito. Madamdamin nitong sabi habang hawak-hawak nito ang mukha ko. I love you too, DJ. Kahit kailan, ikaw lang ang taong minahal ko. Saad ko. How about that? I love you too, DJ. Kahit kailan, ikaw lang ang taong minamahal. I love you too, DJ. Kahit kailan, ikaw lang ang taong minahal ko. Saad ko. How about that bastard? Si Tyron? Kaibigan ko lang siya. Nagpanggap lang kami para layuan mo ko noon. Paliwanag ko. Oh, thanks God. But, can you not kiss anybody again? Nakakapanghina. Nakakapanghina ng puso eh. Sabi nito. Tumango ako. Siniil ulit ako nito ng halik. Gusto ko ako lang ang pwedeng mangangkin sa mga labing yan. Opo. Kaya hihintayin ko ang pagbalik mo. Saad ko. Before I leave, gusto ko munang kunin to. Naasiwa kasi ako every time na nakikita ko to. Sabi nito sabay kuha ng kwintas na binigay ni Tyron noon. I'm sorry. Nawala ko yung kwintas na binigay mo. Malungkot kong sabi. It's alright, Star. Kaya kitang bilhan ng mas marami pang kwintas. Pero iyon ang unang gift mo sa akin. Sana hindi ko winala iyon. Saad ko. Sana hindi ko winala iyon. Saad ko. Hinalikan nito ang dulo ng ilong ko. Ikaw talaga ang mahalaga, okay tayo ngayon. Diba iyon naman ang mas mahalaga? Next time hindi ko nawawala ng mga regalo mo sa akin. Saad ko. Pakisabi nga pala kay Tyron na hindi ako makakadalo sa exhibit niya later. Alam mo na. Ikaw na lang ang bahalang mag-explain sa kanya. Tinawag na ang flight nito kaya nagpaalam na rin ito. Umalis na rin ako agad nang mawala na ito sa paningin ko dahil pupunta pa ako sa exhibit ni Tyron na gaganapin mamayang hapon. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy kahapon. Pinapabalik ako nito sa Korea para sa isang mahalagang misyon. Isang linggo lang ang hinihingi nito kaya hindi ako makakatanggi dito. Aalis na ako pero hindi pa rin ako pinapansin ni Yesha kaya hindi ko magawang magpaalam dito. Nasa salas ako habang hinihintay itong bumaba ngunit 7:20 na wala pa rin ito. Kaya nag-decide na lang akong kay Ayesha na lang ipaalam ang pag-alis ko. Nakita ko kasi itong bumaba mula sa kwarto nito. Ayesha? Tawag ko. Lumapit naman ito agad. Aalis nga pala ako ngayon. May mahalagang bagay lang akong pupuntahan sa Korea. Kaya gusto ko sana magpaalam kay Yesha pero hindi niya ako kinakausap.
Pwede bang pakisabi na lang sa kanya mamaya na aalis muna ako? Sige, ako na ang bahala. Umalis ka na bago ka pa mahuli sa flight mo. Baka mamayang 9:00 pa magigising yan si Yesha. Sabi nito. Umalis na rin ako kaagad. Pagdating ko sa airport, pinuntahan ko muna ang isang kakilala ko doon dahil may ibinilin ako. Pagbalik ko, pupunta sana ako sa mga nakahilerang upuan para doon maghintay habang hindi pa tinatawag ang flight ko. Kahit malayo pa ako, nakita ko kaagad si Yesha na nakaupo sa gitna at umiiyak. Kumunot ang noo ko dahil nagtataka ako kung ano ang ginagawa nito doon. Dahan-dahan ko itong nilapitan sabay kuha ng panyo sa bulsa ko at iniabot dito. Nagtaas ito ng tingin at bigla na lang akong niyakap nito. Mahigpit ang yakap nito na para bang sinasabi nitong huwag akong umalis. Nalaman ko na lang na akala pala nito ay aalis na ako at hinding-hindi na babalik. Ang akala pala nito ay sumuko na ako dito. Hanggang nakasakay na ako sa eroplano, hindi pa rin ako makamove on sa nangyari. Pangiti-ngiti pa rin ako dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Naging okay ulit kami ng babaeng mahal ko. Hindi na ako makapaghintay na magkita ulit kami. Marami akong gustong gawin na kasama ito na hindi pa namin nagagawa noon. Kaya kahit papunta pa lang ako sa Korea, excited na ulit akong bumalik ng Pilipinas sa piling ng taong mahal ko. 3:00 ng hapon, gaganapin ang exhibit na Tyron. Sumakay lang ako ng taxi papunta doon dahil busy ito sa exhibition at ayoko namang maabala pa ito. Ilang oras pa lang nawala si DJ pero parang miss na niya ito kaagad. Si DJ ang laman ng isip niya habang bumabiyahe papunta sa gallery kung saan magaganap ang exhibit nito. Sinalubong agad ako ni Tyron pagkapasok ko pa lang sa loob. Napuno na nagagandahang obra nito ang buong paligid. Bata pa lang kami, alam ko nang mahusay ito. Hindi ko lang inaasahan na maging tanyag itong pintor ngayon. Isa-isa kong tinignan ang mga gawa nito, habang ito naman ay busy sa pag-aasikaso ng mga bisita nito. Marami kasing tao ang pumunta para tumingin ng mga gawa nito. May isang obra ito na nakakuha ng atensyon ko. Isa yung larawan ng 3 bata. Ang isang batang babae ay masayang nakatingin sa 2 batang naghahabulan sa loob ng bahay. Ang batang babae ang tumatakbo habang masayang hinahabol din ng batang lalaki. Larawan iyon ng isang tunay na pagkakaibigan na hindi nawala sa pagdaan ng panahon. Tiningnan ko ang pamagat ng painting, First Love. Iyon ang nakalagay doon. Bigla akong nalungkot dahil alam kong masasaktan si Tyron kapag ipinagtapat kong nagkabalikan na kami ni DJ. Bigla akong nalungkot dahil alam kong masasaktan si Tyron kapag ipinagtapat kong nagkabalikan na kami ni DJ. Napakaseryoso mo yata habang nakatingin sa painting ko. Nakangiting sabi ni Tyron. Nasa gilid ko na pala ito ngunit hindi ko man lang napansin ang paglapit nito. Naalala ko lang kasi ang kabataan natin dyan sa gawa mo. Ginantihan ko rin ito ng ngiti. Actually, kayo ni Ayesha ang inspirasyon ko nang ginawa ko yan. Salamat sa magagandang memories, nagkaroon ng kulay ang kabataan ko. Saad ni Tyron. Gusto ko na sana ang sabihin dito ang tungkol kay DJ ngunit ayokong sirain ang espesyal na events nito kaya nagdadalawang isip ako. Naisip ko na pagkatapos na lang ng event ko iyon sasabihin. May biglang lumapit sa amin at tinanong ang halaga ng painting ngunit hindi iyon pinagbibili ni Tyron. Gusto kong iregalo sa iyo to bago ako umalis bukas. Sabi nito pagkaalis ng babaeng gusto sanang bilhin ang painting. Aalis ka? Gulat kong sabi. Tumango ito. Yes, babalik na ako. Nandoon ang trabaho ko, nandoon din ang buhay ko. I know, umpisa pa lang naman na wala na akong pag-asa sa iyo. Pilit ang ngiting sabi nito. Pwede ka namang magsimula ulit dito, 'di ba? Malungkot kang sabi. Kahit papano malulungkot din ako kapag umalis ito dahil kaibigan ko to. Tama ka nga. Pero sa tingin ko, kailangan ko munang kalimutan ang nararamdaman ko sa'yo bago ulit ako bumalik dito. Sabi nito, I'm sorry, Ron. Naiintindihan ko. Kahit kailan hindi mo kayang turuan ng puso kung sino ang mamahalin nito. Saad nito, but sorry pa rin dahil pakiramdam ko, may kasalanan pa rin ako. Kayo na ba? Alam ko naman na mahal niyo ang isa't isa kaya nagbulag-bulagan lang ako ng una. Pero nakita ko ulit ang kakaibang kinang ng mga mata mo kaya naiisip ko na dahil iyon kay DJ,
Hindi ganyan ang mga mata mo sa akin. Saad ni Tyron. Nakapag-usap na kami kanina bago siya umalis. Alam kong magiging okay na ang lahat sa pagbalik niya. Saad ko. Ang sitwasyon ko ay iba sa sitwasyon mo. Pareho nga tayong iniwan noon pero ikaw, binalikan niya. Sa oras pa lang na iyon, alam kong magkaiba na tayo. Alam ko na kayo talaga ang para sa isa't isa. Kaya kahit ano pa ang gawin ko noon, hindi ko siya kayang palitan sa puso mo. Saad ni Tyron. Matapos ang madamdami naming pag-uusap, umuwi na rin ako. Pinadala nito sa akin ang painting dahil regalo niya daw iyon sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Masaya ako dahil finally magiging okay na kami ni DJ. At the same time, malungkot din ako dahil bukas aalis na ang isa sa matalik kong kaibigan. Kinabukasan pagkagising ko, dumiretso agad ako sa bahay ni Tyron. Nakapag-empake na ito, pumunta lang ako para makapagpaalam bago ito umalis dahil siguradong matagal na hindi kami magkikita nito. Aalis na sana ako matapos makapagpaalam dito nang lumapit ito at niyakap ako ng mahigpit. May isinuot itong kwintas sa akin. Kinapa ko iyon at nalaman kong kwintas iyon na ibinigay sa akin ni DJ. Tingin ko kailangan kong ibalik sa'yo yan dahil alam kong napakahalaga niyan. Maluhaluhan itong sabi habang nakatingin sa kwintas. Napahawak ako sa pendant ng kwintas. Namiss ko ding isuot iyon. Akala ko tinapon mo na to. 'Di ba sabi ko noon pa man, alam ko nang kayo talaga ang para sa isa't isa. Kaya tinago ko yan para isauli sa'yo sa tamang panahon. Ani ni Tyron. Salamat, Ron. Masayang-masaya talaga ako na ikaw ang kaibigan ko. Saad ko. Masaya din ako na nagkita ulit tayo. Nalungkot ako nang makaalis ito. Inihatid ko ito hanggang sa taxi na sasakyan nito. Alam ko na magkikita pa kami. Sana sa susunod na magkita ulit kami, matatagpuan na rin ito ang taong nakatadhana dito. Gusto ko rin maging masaya ito, kaya iyon ang gusto kong hilingin dahil wala na akong mahihiling pa sa sarili ko ngayon. Okay na kami ni DJ. Hindi na ako nagpahatid kay Yesha dahil ayokong makita nito ang pag-alis ko. Alam kong hindi ko kayang higitan ang pagmamahal nito kay DJ. Simula pa lang alam ko na wala na akong aasahan dahil sa araw-araw na kasama ko ito. Lagi ko itong nahuhuling nakatingin sa kawalan. Isa lang ang alam kong iniisip nito, kundi ang taong iyon. Noong panahong akala nito na tuluyan na nitong nakalimutan si DJ, hindi agad ako naniwala. Iba ang kinikilos nito sa sinasabi nito. Minsan kapag kinakausap ako nito, hindi nito napapansin. Tinatawag nito akong DJ. Minsan nakakatulog ito sa bahay kahit sa pagtulog pangalan pa rin ni DJ ang sinasabi nito. Pero umasa pa rin ako. Umasa ako na isang araw kaya ko rin palitan si DJ sa puso nito. Pero nawala ang konting pag-asang hinahawakan ko nang dumating si DJ. Sa kisla pa lang ng mga mata ni Yesha, alam kong walang sino mang lalaki ang kayang palitan si DJ sa puso nito. Doon ako nagsimulang maniwala sa one true love na akala ko hindi nag-i-exist. Noong gabing nag-inuman kami sa bahay nila Yesha, ilang beses kong nahuhuli si Yesha na panakaw ang tingin kay DJ. Nag-decide akong maunang umuwi dahil parang ako ang outsider doon at hindi si DJ. Noong araw naman nagaganapin ang exhibit ko, maaga ako nagising at nag-ayos. Bago ako umalis, pumunta muna ako sa bahay ni Yesha para i-remind ito tungkol sa exhibit. Ngunit pagkalabas ko ng gate, nakita ko si Yesha na nagmamadaling umalis. Tinawag ko ito ngunit parang hindi ako nito narinig. Kaya nagmamadali kong sinarado ang gate at sinundan ito. Pasakay na ito ng taxi kaya hindi ko ito naabutan. Nag-decide akong sundan ito kaya sumakay din ako ng taxi. Medyo napakunot-noo ako nang huminto ito sa airport. Sinundan ko ito hanggang sa loob ngunit hindi ko pinahalata dito na nandoon ako. Nagpalibot-libot ito doon na parang may hinahanap. Akala ko nga nakita ko nito nang mapatingin ito sa gawi ko ngunit hindi pala. Dahil lumampas lang ang paningin nito. Naghintay pa ako ng ilang sandali. Napaiyak na ito kaya pakiramdam ko parang ako din ang nasasaktan kapag nakikita itong ganon. Inihakbang ko ang aking mga paa para puntahan itong ngunit. Nakita ko nakalapit na si DJ. Nakatayo ito sa harapan ni Yesha habang inaabot dito ang isang panyo. Parang naulit ang nangyari noong una ko itong nakita. Ang nagbago lang ay hindi na ako ang taong nasa tabi nito.
Bigla kong inatras ang mga paa ko at naglakad pabalik. That time, parang gumuho ang munting pag-asa sa puso ko na maging akin din si Yesha. Kaya nang sa gallery kami, inunahan ko na ito. Ayoko na ito pa mismo ang magsasabi na layuan ko ito, kaya sinabi ko na lang na babalik na ako sa Korea. Gusto ko rin naman na magiging masaya ito, pero hindi ako ang taong makakagawa niyan kundi si DJ lang. Nasa airport na ako at naghihintay ng flight ko. Napangiti ako nang maalala ang una naming pagkikita ni Yesha. Tuluyan ko nang nilisan ng Pilipinas kasama ang mga alaalang nabuo sa lugar na iyon. Sa loob ng mga panahong nasa Korea si DJ, walang araw na hindi ito tumatawag o nagve-video call sa akin kahit busy ito. Talagang sinusulit nga nito ang mga panahong nasayang namin kaya bumabawi ito ngayon. Ngayong araw nga ang uwi nito. Sa sobrang excited ko, alas 5 pa lang gising na ako. Alas 3 pa naman ng hapon ang arrival nito. Bumangon na ako dahil hindi na rin naman ako makatulog. Pumunta na lang ako sa auntie kung saan ito natutulog para linisin iyon. Para kapag dumating na ito, makapagpahinga na ito ng maayos. Actually, araw-araw ko namang nililinis iyon. Dahil minsan, doon ako natutulog lalo na kung namimiss ko ito ng sobra. Matapos maglinis, pumunta ako ng kusina para magluto. Nagprito ako ng itlog at hotdog matapos makapagsaing. Mga 6:30 na din nang matapos ako sa ginagawa. Uy, ano nakain mo at ikaw ang nagluto ngayon? Bungad agad ni Mami sa akin nang pumasok sa kusina. Wow, may himala. Akala ko walang himala pero nang makita kita dito na nagluluto ngayon, masasabi kong may himala. Sabi naman ng kambal ko na nasa likod pala ni Mommy. Tigilan niyo akong dalawa. Dati na ako nagluluto kaya wag kayong OA. Magpasalamat na lang kayo at kumain. Sabi ko naman. Teka, nagluluto ka, oo. Pero never kang nagluluto sa agahan dahil sabi mo, busy ka kung umaga. Nilapitan pa ako ng kambal ko at tinitigan na parang isang display sa mall. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng magbago? Binago ko nga ang gawi ko, ito pa kaya ang pagluluto? Saad ko. Sige na, tama na yan. Kumain na lang tayo dahil espesyal ang araw na ito ngayon dahil pinagluto tayo ni Yesha. Saad ni Mommy. Kumain na nga kami. Ako na din ang naghugas ng pinggan. Dahil sa sobrang good ng umaga ko dahil uuwi na si DJ, pati ang buong bahay nilinis ko na rin. Pati ang mga kwarto ni Mommy at Ayesha. Hindi ko pinalampas. Linggo kasi iyon kaya wala akong pasok. Napapailing naman na nagmamasad ang dalawa habang nagmamasad sa ginagawa ko. Nagpalit din kasi ako ng mga kobre kama ng mga ito, pati na rin ang mga kortina. Kaya nang tanghali, gutom na gutom ako. Si Mommy ang nagluto sa tanghalian dahil naging busy na ako. Saktong alas 2 ng hapon, on the way na ako sa airport. Mabuti na lang at hindi traffic kaya nakarating agad ako doon. Naghihintay ako sa arrival area habang bitbit ang isang karatula na may nakalagay na Welcome home, my moon. Ngunit nakalabas na yata ang lahat ng pasahero pero walang DJ na umuwi. Magpatingin-tingin pa ako sa loob pero lumipas pa ang 5 minuto, wala pa rin ito. Gusto kong maiyak dahil binigo na naman ako nito. Nanghihinang binaba ko ang hawak na karatula at humakbang patalikod hanggang sa may narinig akong kumanta. Kilala ko na kung kaninong boses iyon. Napahinto ako sa paglalakad ngunit hindi ko muna ito nilingon. Nang lumingon ako, nagniningning ang mga mata ko sa kilig. Napakaganda ng boses nito. Ang gwapo-gwapo din sa simpleng suot nito na puting t-shirt na pinatungan ng itim na leather jacket nito at pantalong mao. Habang puti naman ang suot na sapatos nito. Naglalakad ito ng dahan-dahan papunta sa kinaroroonan ko. Ninanamnam ko ulit ang chorus ng kanta. Minsan nga sinasabayan ko ito dahil alam ko rin ang kantang iyon. Tuluyan na itong nakalapit sa akin. Nasa harap ko na ito ngayon. Naluluhan na rin ako dahil sa saya na nararamdaman ko ngayon. Marami na ring mga tao ang nandoon at nakatingin sa kanila. Nang matapos nito ang kinakanta, bigla na lang itong lumuhod sa harapan ko. Ibinaba nito ang microphone na hawak sa sahig. At may iniabot sa akin ng isang diamond ring. Napakaganda niyon at gustong-gusto ko talaga ang mga maliit na brilyanteng nakapalibot doon. Nakahanda ka na bang maging Mrs. Fernandez? Kasi ako handang-handa na. Will you marry me? Maluhaluhang sabi ni Daylan sa akin.
Hindi na ako nagsalita kundi tumango. Dahil hindi lang ako naluluha ngayon kundi umiyak na talaga ako sa sobrang saya. Masaya itong tumayo at isinuot ang singsing sa kamay ko tsaka ako niyakap ng mahigpit nito. Alam mo bang matagal din ang hinintay ng singsing na yan bago ko naibigay sa totoong nagmamay-ari? At ikaw nga iyon, ang tanging babaeng hinayaan kong magmamay-ari sa akin. I'm all yours. Madamdamin nitong sabi. Hindi pa rin ako nagsalita dahil pakiramdam ko. Kapag nagsalita ako, baka mapahagulhol na ako ng iyak. Ginantihan ko na lang ito ng yakap ng mahigpit. Alam kong this time, wala nang sino man ang pwedeng paghiwalayin kami. And finally, magiging mister ko na rin si DJ. Ang lalaking minsan kong pinangarap noon, ngayon magiging akin na. I love you. I love you too. At tulad ng sa fairy tale, tinapos ang tagpong iyon ng isang halik.